Kumusta na naman ang mga kaibigan kong magaganda at gwapo? Welcome back na naman sa ating munting channel. Ang pag-uusapan nga natin ngayon ay tungkol sa gayuma. Kayo ga? Naniniwala na mayroong gayuma? Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na ang subscribe button na iyan at ang notification bell para isa rin kayo sa unang makakapanood kapag mayroon akong bagong upload. So ayun na nga, kayo guys naniniwala sa gayuma. Naranasan mo na bang magayuma? O naranasan nyo na rin manggayuma? Huwag mong subukan. Upang sa tingin nila ikaw mukhang gwapo o kaya naman maganda. So kung sa palagay mo si nanay mo lang ang nagsasabi sa iyo na ikaw maganda o kaya naman gwapo, nakaw, mag-isip-isip ka na anak. Baka magkamukha na tayo. So ayun na nga, ano nga ba ang gayuma? So ang gayuma ay isang pamamaraan upang ikaw magustuhan o maibigan ng taong iyong pinapangarap o ng taong iyong iniibig. Dahil alam niya naman talaga sa realidad o sa totoong buhay, kapag ikaw pangit madalas walang pumapansin sa iyo o kaya naman naitsapwera ka na. Sa'yo rin kadalasan ang tampulan ng mga tukso o katatawanan. At minsan nasasaktan ka pa nga. Subalit kung sa paningin ng mga taong nasa harapan mo, ikaw maganda, gwapo at malakas ang appeal mo, nakaw tiyak na maraming aali-aligid sa iyo at gustong madama ang alindog mo. So kadalasan kapag ikaw pangit at ikaw walang pera, nakaw wala talagang papansin sa iyo. Subalit kung ikaw pangit at ikaw naman may pera, kahit wala kang gayuma, ipakita mo lang ang mga blue bills mo, nako maraming magkaka-interest sa iyo. Sa pera mo pala na. At pag naubos na ang pera mo mawawala na sila sa iyo. At yun ang totoo. So ang panggagayuma bawal yan sapagkat pinipilit mo na maibigan ka ng taong hindi naman talaga totoong naiibig o nagkakagusto sa iyo. So parang napepwersa ang kanyang puso at damdamin at ang kanyang isipan na ikaw kanyang ibigin. So maraming klase at iba-iba ang pamamaraan ng panggagayuma. So ang iba may mga pinupunas sa kanilang mga labi bago nila kausapin ang taong kanilang nagugustuhan. Meron ding pinupunas sa kanilang mga kilay o sa kanilang mga eyebrows, at kapag nakindatan nila ang taong napupusuan nila mapapaibig nila ito. Ang iba naman nilalagay sa sigarilyo at pinapausok sa mga tao na pupusuan nga nila, at kapag iyon inalanghap magkakaroon siya ng kakaibang damdamin sa iyo. Ang iba naman inihahalo sa mga pabango, at kapag iyon inalanghap ng taong ginagayuma may in love sa iyo. Meron din namang orasyon na sasambitin bago mo kausapin ang iyong napupusuan o nililigawan, at ang iba naman inilalagay o ibinubulong sa kamay at itatapik sa taong napupusuan. Ang iba namang orasyon sasambitin mo bago ka matulog na tinatawag naman ang kanyang pangalan. Meron din naman mga orasyon na binibigkas habang siya natatanaw mo, at ang ibang orasyon iniihip sa ulo o kaya naman sa batok ng taong nagugustuhan mo. So iba't iba ang orasyon na panggayuma, depende sa pinanggalingan. Mayroong galing kay David,
Meron din namang mas matindi na galing kay Haring Solomon. At iyon ang mas matindi, yung kay Haring Solomon. At sa tindi nga ng kanyang panggayuma ay nakapag-asawa siya ng 700 o 700 na mga prinsesa at 300 o 300 na mga alipin. Ala, hindi kay 1,000. At kapag ka nga iyon ang natutunan mo, nako baka magkasawa ka rin ng 1,000. Meron din namang gayuma na ginagamitan ng mga larawan o litrato ng inyong mga napupusuan. Meron din namang mga gayuma na nilalagay sa pagkain o inumin ng inyong mga nagugustuhan. Meron din namang natural na gayuma o yung likas na hindi mo na kailangang mag-spell o mag-orasyon o mag-ritual upang ikaw ay kanyang magustuhan. At yun yung mga gayumang taglay ng mga mutya, sapagkat ang mutya likas o kusang gumagana yan sa taong nagtatangan. So kung may tangan-tanga kang mutya ng bisa panghalina, kusa nang maaakit ang mga taong nasa iyong kapaligiran. Kusa na silang mahalina sa iyo at ikaw pipili na lang sa kanila ng iibigin mo. So ayun na nga mga kaibigan, kayo ka naniniwala sa gayuma o hindi? Malamang ang sasabihin ng iba hindi. Siyempre paniniwala mo yan, ano? Kanya-kanya tayo ng paniniwala. So kung ikaw hindi naniniwala, okay lang yan. So paano mo naman malalaman kung ikaw ginagayuma, ano? So palagi mo siyang naiisip, parang nababalisa ka at gusto mo siya palaging nakikita, nakakausap o nakakasama. At eto pa, mapapansin mong kung dati o baka hindi mo mapansin, o mapapansin ito ng mga taong nasa paligid mo na dati masungit ka sa taong nanliligaw sa iyo. Ala, bakit ikaw unti-unting bumabait at utay-utay na nahuhulog ang loob mo sa taong naliligaw sa iyo na dati sinusungit-sungitan mo. So kahit sabihin ng mga nasa paligid mo na ikaw ginagayuman na, hindi mo na alam yon at hindi mo napapansinin yon. Dahil guwapong-guwapo ka na o gandang-ganda ka na sa taong kinahuhumalingan mo. At yun nga ay epekto ng gayuma sa iyo.